talagang pinag-uusapan ang kabastusan nitong si Kaufman. Tuloy na tayo dito mga kababayan. Itong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay controversial din ngayon sa usapan kasi or sa usapin tungkol doon sa mga biktima. It seems like itong si Nicholas Kaufman ay hindi niya po kilala o hindi niya alam kung ano ang nangyayari dito sa Pilipinas. At grabe mga kababayan yung ginagawa nila na taktika na masyadong madumi. Bakit sinasabi mo masyadong madumi? Mga kababayan, di ba alam nyo po kung sino yung mga biktima ng war on drugs, ng extrajudicial killing? Sila, yung mga tao na puro nakatsinelas, walang kakayahan para magpa-passport, 'di ba? Pero ngayon mga kababayan, ang gusto mangyari ng council or lead council ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang lahat ng magpapalista doon sa Netherlands ng mga um, witness ay kailangan may national ID at kailangan po ay mayroong passport. Kaya po umalma ngayon mga kababayan ang mga human rights sa lawyer na kagaya po nila Attorney Conti at ng iba pa. Ito pakinggan natin kung ano kanyang sinasabi rito. Kasama na po natin si Attorney Cristina Conti. Good morning po, Attorney. Ay, medyo ano lang tayo, may problema. Attorney? Yes, good morning. Ayun. Hello. Hello. Nasa Pilipinas na po ba kayo, Attorney? Yes, nasa Pilipinas na. Ayan. Diretso po tayo agad dito sa issue, no, kung saan ang kampo nga po ng mga Duterte ay ang gusto po nilang mangyari, mungkahin nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber. Ano sabi ni Imelda Karanagan? Guys, dito medyo magiging harsh ako Yung mga nagsasabi na kailangan passport at kailangan ay mayroong national ID. Hindi kayo tunay na Pilipino kung sasang-ayunan ninyo itong si Kaufman. Mga kababayan, lahat ba ng mga taong nakatsinelas na sa laylayan ay mayroong passport? They can't even afford that. Kulang pa nga siguro yung pangkain nila araw-araw, 'di ba? Na makakain 3 beses isang araw, tapos aasahan nyo kailangan may passport? Alam nyo ba kung paano makakuha ng passport dito sa Pilipinas? Kung paano makakuha ng valid ID, kailangan may 2 kang ID. Paano makakarating doon? At pag speaking of passport, pera, magkano? Mga ka-GP Natics, tingin ninyo, iisipin pa ng mga kababayan natin yon na kumuha ng passport? Sige nga. Huwag kayong ipokrito, mga idiotertes, mga bobo talaga kayo. Para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima, ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Ma'am Marlene Valencia. Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman. At kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, kung ginagago nyo po ako, mas gago po kayo. Pasensya na po pero gagamitin ko po ang lingwahe ninyo ngayon. Sorry ha. Napagpatol po ako dito kasi naawa ako sa mga kapwa natin mga Pilipino. 'Di ba? Anti-poor ang ginagawa ninyo sa kapwa nating Pilipino. Or siguro hindi naman niya alam ang nangyayari itong si Kaufman. So pera-pera lang. At gusto nila, mga kababayan, alam nyo ba ang alam nyo po ang magiging consequences? Halimbawa, ang ICC ay pumayag doon sa gusto nila Kaufman na kailangan may ID, valid ID at may passport. Ibig sabihin, ini-eliminate nila yung mga possibility ng mga tao na mag-witness laban sa kanilang kliyente. Yun lang po yun. Sa totoo lang, para lang sa mayaman yan Kasi
kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Ang karamihan sa mga naging biktima, walang ganyan. Ang sinasabi namin ay practicality din. Ilan lang ba ang merong national ID at naudlot pa nga. Hanggang ngayon nga ay hindi pa tuloy-tuloy yung pagpoproseso nito. Kaya doon kami sa naunang listahan na binigay ng Victims Participation and Reparation Section. Chill pa. Iligong lang yan. Provider. Sorry naman. Doon po ba anong requirement nung una? Ano talaga for pre-trial chamber, ano lang ang requirement para para makalahok po sila? Ang requirements ay aaprubahan nga correct ng pre-trial chamber at ang una nilang i-approve ay yung form. So nauna na merong na-submit daw na household application form na ginamit nila sa dating mga kaso ng CONI tapos parang sa Ongwen. Ang household application form ay pwedeng i-fill up ng buong bahay imbis ng paisa-isa. Pangalawa, magsasubmit kasi ng ID. At dito na nga nagkakatalo-talo kung anong klaseng ID yung isasubmit. And then pangatlo, kung may supporting documents or iba pang mga dokumento na dapat ibigay, nakasaad naman ito. Naasahan namin aprobahan to sa loob ng siguro April para makasimula na yung application by May. So, kung sakali, Attorney Conti, kung hindi itong mga IDs na to ang ipipresenta syempre ng mga pamilya po ng biktima, anong ID po available ang po pwede kaya nilang maipresenta? At kung sakali man napayagan ito ng pre-trial chamber, may ugnayan na po ba kayo dito sa Philippine government kung posibleng mabigyan halimbawa ng pasaporte at national ID agad itong pamilya ng mga biktima? Naku, alam nyo, una sa lahat, hindi kami dun sa gagawa ka pa ng extra effort. Tama. Ang sabi namin, dapat ma-mirror kung ano ba yung sitwasyon sa ngayon. Exactly. Yan yung sinasabi ko kanina. Dapat makita, ma-mirror, mga kababayan, sino ba yung mga biktima? Mayayaman ba yon? Yun nga yung hinahanap natin sa war on drugs ni Digong eh. May mayayaman ba na napatay nung panahon na yon? Diba? Wala namang mga drug lords, mga kababayan, lahat nakatsinelas. Do you think masiisipin pa nila na kumuha ng passport? At tingnan nyo mga kababayan, ano ba yung mga trabaho ng mga tao na yon? Bakit kailangan nilang kumuha ng passport? Are they going to go to abroad para sila ay magpa-passport? Di ba dito lang naman sila nagtatrabaho? Siguro meron mang ilan-ilan, hindi lahat, no? May mga plano na gustong mag-abroad, pero in general, ang karamihan dyan ay talagang dito lang. Karamihan pa nga walang pinag-aralan. Diba? Yung iba nag-aaral pa lang. So paano magkakaroon ng passport? Tapos ang gusto ninyo ngayon, pilitin yung mga biktima, yung pamilya ng biktima, bago humarap, kailangan may ID, kailangan sila ay may passport. Mga tungak kayo. Kakainit kayo ng ulo, ha? Kailangan kilalanin niya ng korte at tiwala kami dahil sila ay victim-friendly court na pakikinggan nila kami. Ang sabi namin, ano bang ID na karimitan na hawak ng tao? Yung parang maximum na o yung karamihan, UMID. Kasi kasi nandiyan yung SSS, nandiyan yung PhilHealth. Pwede din yung paisa-isang ID ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Pwede din barangay ID. Pwede din local government ID. Doon sa mga nag-eskwela, kasi pwedeng itrato yung mga anak na biktima or indirect victim ng pagkamatay ng kanilang mga magulang, pwedeng school ID. Marami pang ibang ID na kumbaga hawak na natin. At sabi nga namin, yan nga yung haram mapimuk. Yan nga yung inilalakad nila Attorney Cristina Conti na hindi, kumbaga, inahadlangan nila yung kahilingan ng kabilang kampo. Kasi yung kabilang kampo, they want to eliminate those witnesses, mga kababayan. Gusto nilang mabawasan yun. Diba? By doing that, yan yung pamamaraan nila. Napakakupal na pamamaraan. Diba? Ayaw nilang lumaban ng patas. Bakit? Hindi pa ba identified yung mga witnesses na yon?
that they are a family of victim or a victim itself? Tapos gusto nyo hanapan pa ng valid ID? Gusto nyo merong passport? Yung ultimo, birth certificate dapat ay acceptable na. Kaya lang, guys, granting, sabihin natin, tayo kaya natin mag-ambag-ambag. Sabihin, ilan ba yan sila? 43. 'Di ba? Sabihin natin 43. O kahit ako, sagutin ko yung 5 passport ng 5 tao. Ang problema kasi ganito, hindi po yun basta-basta ganon. Cesar Palacio, kasi merong mga due process sa pagkuha ng ID eh. Kapag ang tao na ito, yung iba dyan, wala ring mga birth certificate. So paano yan? Gagawa ka? Yung way na yun, mas mahirap yun. Wag na natin pahirapan. Wag na natin dagdagan ng burden yung mga biktima. 8 taon, ilang taon, remember? Kung gaano sila nag-TS para makahanap ng hustisya, tapos ngayon bibigyan pa natin sila ng problema. Again, yung pagkuha ng ID, okay lang yan kung meron na silang mga requirements, di ba? Pero paano yung iba na wala naman talagang mga requirements? Baka kahit isang ID, kahit barangay ID, wala yung mga yan. So, pahihirapan pa natin mag-isip itong mga ito. Diba? Imbis na sana paramdam na natin sa kanila na wag na kayong mag-isip. Okay na yan, diretso na tayo doon. Wag nyo na isipin yung mga bagay na yan kasi baka mamaya sabihin ng tao, paano yan? Paano ako makakakuha? Paano ako makakapag-witness? Hindi ako makakuha ng ID, wala akong birth certificate. O magpapa-late registration pa tayo. O kung ano pa man. 'Di ba? Eto, merong solusyon si Cristina Conti. Sa Pilipinas, ang hirap kasi. Para makakuha ng ID, kailangan mo ng 2 valid IDs. Para makakuha ng 2 valid IDs, kailangan mo ng ganito. Kailangan mo ng pera. Pero tingin namin, kung may alternatives, kumbaga, may listahan ng mga pwedeng ibigay bukod sa national ID tsaka passport. Tama. Actually, hindi naman kami kontra na pwedeng mag-submit ng passport at national ID. Doon kami kontra sa yun. Ito nga yun, Pinky MA. Hindi siguro na-gets ng iba dyan. Ang hinihingi kasi, sorry may bad kanina. Sabi ko kasi valid ID ang sinasabi ko. Ang hinihingi po ng kampo ng kalaban is national ID at the same time passport. So kung yung iniisip ninyo barangay ID, hindi po sapat kasi national eh. Ang barangay ID hindi yan pang national. 'Di ba? Ang pang national mga kababayan like passport. Yung mga yon. Yun ang mga tapos yung mga UMID. Yung mga yon ang mga talagang pang national na alam ko ha, correct me if I'm wrong. So, yung mga suggestion nyo, madali yan. Barangay ID, okay lang yan. Walang problema yan eh. Kaso hindi nga po yun ibabalid kung susundin yung kagustuhan ng mga nasa kabilang kampo. So, a remedy na gustong makita or gustong isuggest nila Cristina Conti, wag natin pahirapan masyado yung mga biktima. May alternative solution naman. Pwede naman siguro yung mga secondary IDs. Like yung sinasabi ninyo. 'Di ba? Oh. Lang. Kaya yung alternatives nakapila naman yan. Hanggang pinakaunang dokumento na dapat makuha mo ay birth certificate. Kaso kinikilala din namin parang may 30 million na Pilipino na walang birth certificate. Yun. Kaya hindi tayo pwedeng lumugar dun sa, hindi, kumuha kayo. Sa amin po, kung ano ang hawak at ano ang pinakakayang gawin, yun. Total, kailangan din naman talaga ng ID. Kaya lang, para dun sa antaas ng passport, nako, mahihirapan yan, lalo na yung karamihan sa mga biktima. Oo, additional burden pa yon kumbaga para dun sa mga victims natin. Pero attorney, gaano kadami po ba yung tina-target natin na maisama bilang testigo dun among the victims of EJK? Yung patungkol sa testigo, ang may alam na niyan ay ang Office of the Prosecutor. So, sinakarimkan. Labas kami dyan dahil ang aming gagawin ay ang victim's participation. Yun yung bahagi ng mga lawyers ng biktima. Bale, 3 yung maghaharap-harap doon sa korte. Defense, prosecution, at victims. Yung victim's lawyer, at dito ang partisipasyon ay, as in participating victims, magbibigay ng
views and concerns. Alam ko din po yan, yung CAB na yan, dahil dati ako nagpapa-red ribbon dyan sa Malacanang dati. So, iba nga po kasi yung sinasabi rito, mga kababayan. It's a long process, but there's always a remedy doon sa mga kagustuhan nila. Pero tayo, of course, we are not going to do, to go beyond, or doon sa ano, yung kumbaga, wag na natin masyadong pasakitin. Wag na tayong magdagdag ng burden doon sa mga biktima. Ang gawin na lang natin is harangin, 'di ba? Or gumawa tayo ng paraan na ihilingin natin doon sa ICC na pwede ba yung mga ano na lang, yung mga alternatives na lang na IDs, kasi alam naman natin may hirap yung mga yan. Yung iba walang mga requirements. So kung ano lang yung kaya na lang ibigay na ID, yun na lang yun. Wag na tayong manghingi ng national ID at wag na tayong manghingi ng passport. Ganun lang po. Wag nyo na pong pahirapan yung sarili ninyo. Yun ang sinasabi ni Attorney Cristina Conti. Kailangan, mga babayan, kung ano yung meron, yung ano yung pwedeng kunin, yun na lang yun. Wag na nating hingian ng sobra-sobra yung mga tao para lang ma-eliminate sila, para lang matanggal sila na maging witness, kaya ganyan ang ginagawa ng kalaban. Diba? Oh. Ito pa, pakinggan natin tong isa. Ito. Good morning, Alvin and Doris. Opo, ako po sabi ko i-line up natin yung lawyer ng mga yung mga victims partner ng drug war. Kasi parang napansin ko yung sabi nung abogado nung kabila. Sige. Wait lang. Ito kasi gusto kong sabihin. The reason why itong mga to, yung kampo po ng mga Duterte ay gusto nila na magkaroon lang or lahat ng papasok ay dapat merong ID or national ID at yung passport. Gusto nilang iprolong yung nangyayari diyan sa ICC para mabigyan sila ng mga pagkakataon na makapag-isip pa ng ibang mga bagay. Dahil syempre nga naman, kapag ang tao, tingnan ninyo ha, itong bagay na to. Halimbawa, 10 or sabihin natin, halos lahat ng mga witnesses natin ay walang national ID, walang passport. Of course, kapag yan ang grinant ng korte ng ICC, sinabi, sige, kailangan may passport, kailangan merong national ID. Siyempre, mga kababayan, dahil nga walang mga requirements itong mga to na naka-ready, ang magiging outcome niyan, tatagal. 'Di ba? Imbis na sila ay harap na immediately, ang mangyayari, aasikasuhin pa nila yung mga requirements nila to get those IDs na inahanap, like the passport and also the national ID. Tatagal po. Yan ang gusto mangyari. Kaya ngayon, sabi ni Cristina Conti, wag naman. Tingnan natin kung ano yung, i-mirror natin ano ba yung kalagayan ng mga tao na yan. Bakit hahanapan natin ng national ID at ng passport? Ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte, parang kailangan daw i-require na may ID. National ID. Passport, o kung ano man yung mga nakaranas ng Hoy, Kabayan Page, ano sinasabi mong fake news? Ako fake news? O, di puntahan mo si Tio Moreno. O, ayan o. Papakita ko sa'yo, tungang. Papasok-pasok ko dito, hindi mo tinitingnan. Ayan o, di puntahan mo si Tio Moreno. Siya ang sisihin mo. Anong ibig sabihin nito? Ito ba ay fake news? Teka lang guys, wait lang O ayan, basahin mo. Sabi niya gano'n, sabi niya, why I can't vote straight for PDP laban. O, di ba ibig sabihin, hindi siya boboto ng straight. At sinabi niya sa dulo, and yes, I'm talking to you, Bongo and Philip Salvador. You are off my list. Unless hindi mo po naiintindihan. Diba? Yan na lang, yung sa unahan, tapos dun sa hulihan. Ano ba ibig sabihin ng you are off my list? Di ba pinapatanggal sa listahan? Di ba ayaw aalisin ko sa listahan ang sabi niyang ganon? Hindi mo naiintindihan. Ang tawag sa'yo, idioterte.
nabarag ka tuloy. Yan ang sinasabi ko eh. Maabuso o napatay yung kanilang mga kaanak during sa drug war. Ano reaction po ninyo doon, Attorney Butuyan? Ito'y nagpapakita, Alvin, na talagang walang alam sa sitwasyon sa Pilipinas yung abogado ni former President Duterte. Hindi niya alam na halos 95 or even more of the victims are from impoverished communities, no? Na Grabe, oh. ang karamihan dito halos walang ID dahil sa atin ang hirap-hirap yung national ID system, ilang taon na. Wala pa rin ako, nag-apply ako 4 years ago pero hanggang ngayon wala akong national ID, no? And kung magre-require ka na ng passport, ito ay meron lang yung mga mayayaman, no? So talagang wala siyang kaalam-alam kung ano yung sitwasyon. It's either that or talagang may intention na pigilan yung mga biktima na mag-participate dito sa mangyayaring paglilitis sa ICC, no? Dahil nakita natin doon sa may charges, nalimitahan na nga, no? Ang pwede mag-participate yung mga biktima ng murder lamang, pero yung mga biktima ng torture, ng sexual violence, ng imprisonment, kung ma-confirm yung charges na murder lang ang magiging demanda, hindi na makakalahok yung mga yon. Tapos ngayon, maglalagay pa ng condition and restriction na sinasuggest ni Mr. Kaufman. Grabe, no, mga kababayan, no? Talagang dirty tactics eh. Hindi, alam kasi nila talagang kapag hindi sila gumawa ng paraan, mga kababayan, yung kanyang kliyente, alam niyo naman ang abogado, hanggat may mapipiga, gagawin ng paraan. To prolong yung hearing din na may hahawakan siya na kaso. Dahil habang hawak niya yung kaso, hawak niya yung kliyente niya, money, money, money. Di ba? Na yung magpapakita lang ng mga may ID ang pwedeng mag-participate, sobrang multiple injustice na yung nararanasan ng mga biktima dito, Alvin and Doris. But is that going to be a problem if the court decides in favor of Mr. Kaufman? Halimbawa, siyang pinaboran, sabi niya, hindi, tama. Tama si Mr. Kaufman. To establish the identity, kailangan may ID yan. Patay, problema po ba yan? Well, it's going to be a huge problem. Dahil, kagaya sinabi ko, marami sa ating mga komunidad sa mga Islam areas ay walang mga ID. Kaya nga, hindi sila makapag-open ng mga bank accounts dahil wala silang mga ID, Alvin, no? Pero I am very confident na hindi papanigan ng ICC ang gustong mangyari ni Mr. Kaufman dahil meron ng president, no, sa Africa. Sa Africa, yung mga communities doon, sinunog nga yung mga bahay nila at nawala lahat, mga IDs nila, lahat ng mga kanilang mga ari-arian, no? Pero pinayagan ng ICC na mag-participate sila base sa certification ng dalawang nakakakilala sa kanila, no? So, two persons who will certify that they know this particular victim would already suffice as identification. Okay, so mga kababayan, hindi naman pala papayag basta-basta ang ICC kasi may precedents na nangyari ay sinunog yung kabahayan ng mga biktima, so nawala lahat ng kanilang mga ID. What they did, nagkaroon lang ng certification na nagsasabi itong mga taong to ay talagang yung pagkakilala niya siya yan, dito talaga siya nakatira at ganito ganyan. So dito sa atin, dahil nga human rights violation, human rights court ang ICC, of course, mga kababayan, I do believe na talagang ang gagawin nila dyan ay hindi nila pagbibigyan yung kahilingan nitong si Nicholas Kaufman. So, itong si Nicholas Kaufman, nakikita natin, gusto lang niyang ma-intimidate, mga kababayan, yung mga nasa kabilang camp naman, yung mga witnesses para nang sa ganon mawalan ng loob. Diba? Para hindi sila magpatuloy dahil sa problema na yan. Alam nyo na. 'Di ba? Pere-pere lang. Syempre, doon tayo kasi may precedents. Hindi naman tanga yung mga abogado ng mga victims natin. Since may precedents, iyan lang ipapakita niya, halimbawa sabi ng ICC, tama si Kaufman. Ganito ganyan. Dapat kailangan ma-identify natin yung mga tao, ma-identify natin yung mga biktima, yung mga witnesses. Mga kababae, wala kang ID eh.
Tapos sasabihin lang naman ng abogado dyan, ng mga biktima, eto nga may precedence, oh. Sinunog yung bahay nila noon, wala silang mga ID. And look, mirror the situation of those people, of those victims. Ano ba ang kalagayan nila? Oh, ipapakita lang. Mahihirap pa yan sa mahirap. Sigurado, makukuha natin ang loob ng ICC. Bakit pa sila tatawagin na Court of Human Rights, mga kababayan? For nothing, kung hindi nila pakikinggan ang sasabihin ng mga abogado ng mga biktima. 'Di ba? O ito naman, pag-usapan natin ngayon.